Check po, okay na. Mahina po yung internet. Hinahanap namin kaligtan ng iyong mukha. Sumasamo sa iyong pagkilos. In 3 minutes po, mag-start na po tayo. Magandang gabi po. Ipapalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian hanggang ay mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan. Sample na po. Kailan po natin yung iba. Magandang gabi po sa lahat. Mag-15 na po tayo. Tayin po natin maging 20 bago po tayo mag-start. Say amen po if okay na po yung yung connection, kung clear po. Kasi po mahina yung internet. Clear po ba? So, ayun. Ayan. So, magandang gabi po sa lahat. Clear po ba ang sounds? Naririnig niyo po ba ako? Comment po kayo if okay lang po yung sounds, kung clear po. Okay, kung clear po, pwede na po tayo mag-umpisa. So, bago po tayo mag-umpisa, no? Mag-alay muna po tayo ng panalangin sa ating Diyos na buhay. So, tayo po yung manalangin.
Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Minsan pa, Panginoon, kami pinagpupuri sa iyo, dinadakila ang iyong pangalan. Ginagawa mo po sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, dahil may Diyos kami pong katulad mo, Lord God, na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Lord, bago po kami humingi sa gabing ito, sa daily devotion po na ito, ay inyo pong siyasatin ang aming mga puso at isipan. Pagkalinisin mo ito, Panginoon, kung mayroon man po kaming mga bagay na nagawa na hindi nakalugod sa iyong harapan, Lord God, sa buong maghapon, Lord God. Itama mo po kami, Panginoon, sa bawat araw. Bigyan malinis na puso, Lord God, upang sa ganun ay magawa po namin ang nais mo po sa aming mga buhay, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa kapatawaran na ibinigay mo sa gabing ito. Kaya naman po, Panginoon, hinihingi po namin ang iyong banal na espiritu na siyang kumilos po ngayon. Nawa, Panginoon, puspusin mo kami ng iyong Holy Spirit, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Pang sa ganun, Panginoon, ay maunawaan po namin ang mga bagay-bagay, ang pag-aaralan po namin sa gabing ito sa Hallelujah. Bigyan mo po ng kaunawaan ng bawat isa. Ganun po sa akin, Lord God. Itago mo po ako sa iyong likuran. Nawa ang iyong kalolatian lamang nila, hindi po ang aking kailangan, Lord God. Ang iyong strength, Panginoon, ang siyang mamutawi po sa buhay ko, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Bigyan mo kami ng knowledge and wisdom sa gabing ito, at ikaw lamang namin sa natatanging pangalan mo, in Jesus name. Amen. So ayun po. Start na po ba? Start. Ang topic po natin ngayon is matatagpuan po kung may mga Biblia po tayo, ay pakibuksan po sa Book of Micah. Sa Book of Micah po, chapter 2, verse 12 to 13. Basahin ko po, no? I will gather you the remnant who are left. I will bring you together like sheep in a pen, like a flock in its pasture. Yes, your land will again be filled with noisy crowd. Sa 13 po, your leader will bring and lead you out of exile, out through the gates of the enemy cities, back to your king will lead you. The Lord himself will guide you. Amen po. So, ayun po yung magiging devotion po natin sa basahin ko po ulit sa Tagalog. Gayunman, darating ang panahon na kayong mga naiwan sa Israel, ay pagsamasamahin ko kayo tulad ng mga tupa sa kawan. Pastulang puno. Ang inyong lupain ay mapupuno ng mga tao. Magbubukas ang Diyos ng daan para sa kanila at palalayain sila mula sa pagkabihag. Magtatakbuhan silang palabas sa mga pintuang lungsod at magiging malaya si Yahweh mismo na kanilang hari ang sa kanila'y mangunguna. Yun po, no? So, amen po. Purihin po ang ating Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. So, ayun po ang message sa True Micah po.
Amen. Sa pamamagitan po ng Book of Micah. Ang Book of Micah po, kung babasahin po natin, is about, ang makikita po natin doon is about judgment. Dahil po sa mga bayan, katulad po ng Israel, na namumuhay po sila sa kadiliman, or namumuhay sila sa mga makamundong gawain. Amen po. Tulad po ng pakikiapid. Andyan na po yung sa Diyos-Diyosan. Amen. Mga false prophet. So, andun po lahat. Amen po. So, kung hindi na po natin iisahin kasi matatagalan po tayo kung iisahin natin. So, when your word is dark, the promise of God enables you to look forward with a fresh revelation from God that He will bring you salvation and restore you to new life. Amen. So, ang pamagat po ng ating topic ngayon is all is not lost. Amen. Hindi pa po nawala ang lahat, or hindi pa huli ang lahat. Po yung promise ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So about promise pa rin po tayo, no, sa kabila ng lahat ng nangyayari sa paligid po natin. Amen. So ayun sabi, a new life. Amen. Ang Lord pa rin ang magre-restore sa atin ng panibagong. So up to this point po sa Micah po, sinabi po yun nga, judge po ni Micah, nangusap po ang Panginoon sa kanya. Sa pamamagitan niya is nangusap si Jesus Christ noon na magbabala sa bayan ng Israel sa Assyria, yun. Amen. Dahil sa mga makamundong gawain nila. Amen. So, but tonight po, pag-aaralan po natin is promise to gather together His people. Amen. And lead in a triumphal position. Amen po. Pangungunahan pa rin niya po tayo sa kabila ng lahat ng mga nararanasan natin. Amen. So, sa NLT translation po, makikita po natin yung word na someday. Amen. So, someday. O Israel, I will gather you. I will gather you, the remnant who are left. Tayong mga natitira. Amen. Pinangako po ng Panginoon na I will gather you. Amen. Na kasama natin siyang muli. At sa gathering po na yon ay sa pamamagitan niya po ay makakasama natin siyang muli. Amen po. So nagbabala si Micah sa bayan ng Israel dahil ayun nga, nabubuhay na sila sa makamundong gawain. Amen. But someday, God will gather His people. Amen po. Na hindi pa nawala ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. So, example po. Tulad po ng kulungan. Diba? Hindi niya po alam kung kailan ito makakalaya muli. Kung kailan ito makakalabas muli sa kumakahon sa kanya. So, nowhere to go. Hindi niya alam kung saan siya pupunta or kailan siya makakalabas sa kahon na nakakulungan niya ngayon. Amen. But God says, amen, you are like a sheep in the protection of a fold. I am with you. I am your shepherd. Amen po. One person
cage in another person refuge. Yan po sa pamamagitan po lamang ng kanlungan ng ating Panginoon. Amen po. So, there are times na may mga bagay pa rin po natin na mga bagay. Di po ba? Amen? Kahit hindi na lang po natin sabihin na as a Christian po ngayon, hindi na po tayo na nabubuhay sa kadiliman, but nakakapag-commit pa rin po tayo ng mga kasalanan. Nakakagawa pa rin po tayo ng mga bagay-bagay na hindi nakakalugot kay Lord. Amen. Taon pong yon, ino-offer po ng Panginoon ang kanyang refuge. Amen po. Ang kanyang kanlungan. A place of safety. Amen. Dahil sa kanya lang po matatagpuan natin yung ligtas, payapa sa kanyang kanlungan. Amen. Amen po. Nakakapagkaba pala, no? Wala kang naririnig. So, kung tayo man po ay tumatakbo ka man sa Panginoon, amen po, overwhelmed man po tayo, amen po, nalulungkot man po tayo, but tumatakbo tayo sa mga tao na anak ni Lord. Parang mga ganon. Pero nawa ang itatak po natin sa isip po natin nung tinanggap po natin siya bilang Lord and Savior. Dapat ito po ang lagi po nating sabihin. I am committed to God. Amen. So, kung magiging committed ka sa Panginoon bilang isang church, no? Magpapalakasan po tayo. So, tayo pong church is open mga taong magulo. Amen po. Mga taong discouraged. Katulad po ngayon, marami pong tao ngayon na nadi-discourage dahil po sa nangyayari sa kapaligiran po natin dahil sa COVID na yan. Amen po. So, sa mga taong natatakot, yan, marami ng taong natatakot na magutom. But, bilang isang church, open po tayo dun, no? So, sa pamamagitan po natin, ginagamit tayo ng Lord. Pero ang totoo pong nagre-restore po sa bawat isa sa kanila is ang ating Panginoon. Amen po. Clear po ba? Is ang ating Panginoon at nagbibigay ng kalakasan na andin po yung nangyayari sa kapaligid natin is ang ating Panginoon. Amen. The Lord Jesus Christ who lift up the weak. Amen po. So, tignan po nating mabuti yung pangako ng Lord sa Mika. As a Christian daw po, tayo na lang po i-apply na lang po natin sa church ng CLG. Amen. As a Christian daw po ay we need to expand our capacity. Amen. Kailangan daw po nating expand yung capacity natin. Hindi lang po yung hanggang dito ka lang, hanggang attendee, mga ganyan ba. So, to see the future promised by God. Amen po. Not dwell on the present start, which result in chronic sadness. Hindi po sa pamamagitan po ng na tumira na tayo sa kadiliman, or dahil sa kadilimang iyon kalungkutan. Amen po. But nawa po tingnan po natin yung promise ng God sa mga buhay po natin. Kung hindi man po natin nakikita
or hindi man po natin malabanan or makayanan yung mga trials po sa ating mga buhay, is pray for God to reveal His promise. So, magkakaroon ka muli ng hope. Magkakaroon ka pa muli ng paniniwala. You believe again. So, expect great things because we are loved by a great God. Amen. Minahal po tayo ng ating Lord na pinakadakila sa lahat. Amen po. Ulitin po natin sa Micah 2:12. Amen po. Gayunman darating ang panahon na kayong mga naiwan sa Israel ay titipunin ko. Amen po. Pagsamasamahin ko kayo tulad ng kawan, gaya ng pastulang puno ng mga tupa, ang iyong lupain ay mapupuno ng mga tao. Magbubukas ang Diyos ng daan para sa kanila. Amen po. Ayun. So nawa po pagkatapos ng COVID-19 na ito is ang bahay panambahang pong OIC CLG ay mapupuno po ng mga kaluluwang uhaw. Amen. Na yung mga tao pong nanumbalik po sa ating mga Panginoon, sa ating Panginoon. Amen po. God has promised, God will gather His people. Again, a place of refuge. Amen po. Sa nangyayari po ngayon sa atin is, hindi naman po lingid sa bawat isa, is ang bawat churches is parang may pader. Amen. COVID-19. Amen. Ginawa niya po tayong parang small group na lang po, na hindi po tawag ba doon? Ginawa niyang small group yung nangyayari. Pader na nakaharang. Yun po. So, there is something about togetherness with other Christian, about affirmation po. Minsan sa pagkumpirma po bilang isang Kristiyano, yung likeness po natin, loneliness po natin, isolate. Amen. Isang pamamaraan din po ni Satan ito para magbukod-bukod po. Hindi naman po sa bukod-bukod, pero may gap yung bawat churches po. Amen. May gap po sa nangyayari ngayon dahil sa COVID-19 na ngayon. But in the word remnant po, sinabi nga doon, yung mga natitira, amen, is a part of God's promise to bring hope. Amen. Sa mga tao, lalo po sa panahon ngayon. Amen po. Nawa yung mga taong yon is makilala po nila kung sino po yung Panginoon na pinaglingkuran po natin. Amen po. So, pinangako po niya na we will gather together. Amen. So, ayun lamang yun, panghawakan lang po natin yung sa tamang panahon po ay magkakasama po muli ang bawat churches. Amen po. In Micah 2:13 naman po, mas pinalaki pa yung promise ng God. Kung sa Micah 2:12 is makikita po natin yung strength na ibibigay ng Lord.
Strength is found by gathering together in sheepfold for protection. Amen po. So now, the image to the Micah 2:13 is now the image changes to the gate being broken and the people of God being led in a triumphal procession. By the King, the Lord Himself, lead out in a triumphal procession. By the King, the Lord Himself. Amen po. So, ayun, may ulit na magkakasama tayo na anak ni Lord. Purihan po sa kanyang muli, magiging maingay po muli ang kanyang bahay panambahan dahil magsama-sama po muli tayo. Amen. At nawa itong COVID-19 is mawawala na po. Kanervyos So, sabi nga, break through the gates and go out. Yan. Niya na itong COVID-19 at magiging malaya na po tayo. Amen. At magkakaroon na po tayo ng yan. Nawa pag dumating yung times na po na magiging kakaroon na po tayo ng tapang na ipahayag ang kanyang salita. Amen po. Tapang na magpagamit sa bahay panambahan. Amen. So, in overcome the darkness of this present word daw po, hold on the promise of God. Amen po. So, we need to resist the total us, to discourage us, and to mistrust one another. Amen. Kailangan daw po natin yung toll of Satan. Sabi nga ni Ate Roda sa kanyang devotion, maraming nagpupuri ngayon sa ating Panginoon kahit nasa kanilang kalsada. But kung titignan din po natin, isa rin pong itong ni Satan, no? Hindi po tayo yung mga Christian po ay amen. Kung titignan natin both side, idudulot at may hindi magandang na idudulot din itong COVID-19 na ito. Amen po. Kaya naman po naniniwala po tayo na ang panahong ito ay panahon po ng discouragement. Amen. Are certainly among Christians distance from one another. Amen. Na magkakasama po tayong muli na anak ni Lord at papupurihan po natin ang kanyang pangalan. Amen. Dahil ibinigay na po natin ang ating puso sa kanya. So, we need to follow sa kanya po. So, when the world is dark, us together. So, we can confidently look forward with a fresh revelation. Amen po. From God that He will bring salvation and restoration to new life. Amen po. Marami pong bagong buhay na may-restore po. COVID-19 na nangyayari, nawa, yun nga, sabi nga po natin sa bawat maraming manumbalik po
sa ating Panginoon. Amen po. Dahil ang pangako po ng ating Panginoon is nagbibigay. Punong-puno po tayo ngayon ng struggle or nakikita po natin yung mga maling gawain. Amen po. Sabi ng Lord, kumatok ka at ikay aking pagbubuksan. Amen. So, ayun po yung promise ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen po. So, we don't need to isolate ourselves, but we need one another so that together we can sense God's presence and pledge our allegiance to the King of Kings. Amen. Kailangan po tayo ng bawat isa sa oras po na ito. Amen. Kailangan po nating magpalakasan kahit may pader po na nakaharang, but andyan pa rin po yung internet na nagagamit po natin para sa ating daily devotion po. So, amen. So, ayun, pag dumating po yung araw na iyon is magiging malaya na po tayo muli. Mas may expand na po natin. Hindi na po tayo magdadalawang isip na magpagamit kay Lord. Po. So we need to expand our capacity to see future as promised by God. Not dwell on the present's darkness which result in sadness, but see beyond the victorious promises of God sa bawat isa po sa atin. Amen po. So, malapit na po tayo matapos. So, tanong ko po sa inyo, no? Panahon po ba tayong or may mga season po ba tayo na ayaw po natin? May mga season po ba tayo na ayaw natin? So, ako po mayroon, no? So, sinabi ko yun kay Lord. Sabi ko, Lord, ayaw ko tong season ko na to. Ang expect ko naman na sagot niya, endure, wait, tiis ka lang, or bear it. Yun naman yung kadalasang sagot ng Lord. Amen po. So, inulit ko ulit. Lord, ayaw ko tong season ko na ito. Pero po, ang sinabi ng Lord, pull your someday into today. Amen. Pag gusto paparating. Dahil hindi po natin alam kung ano po yung paparating sa atin. Amen. Amen to. Na hindi lang po lang. So, pull your someday into today. Paggutuman mo yung paparating. Hilain mo sa panahon mo yung paparating. Amen? Hilain mo sa panahon mo yung sagot. Amen? Yung fruitfulness, greaterness, greater presence. Amen? Greater confidence. Hilain mo sa panahon mo yon. Yung full, hilain mo yun. Amen? Walang galaw si Lord ngayon. Tawa po, sa panahon po natin, hilain po natin, wag na po nating hintayin yung next year or yung mga susunod na araw. Amen po. Dahil pumipigil po sa atin po natin na hindi natin kaya, na minsan kasi yung umiiral po sa atin, di ba?
Pero yun yung sabi ng Lord, hilain mo yung panahon. Hilain mo sa panahon mo yung paparating. Amen. Dahil ang sabi ng Lord, I'm gonna lead you and all the walls and confinements. Ilalabas kita sa container na nag-stuck sa'yo. Amen. Kung na-stuck ka man sa takot mo, amen, ipag-ipa mo yung kay Lord. And confidence is waiting on the other side. Greater presence, greater anointing is waiting on the other side. Amen po. Provision, supplies, visions, and dreams is waiting on the other side. So, ayun po. Ano po ba bilang isang Kristiyano po, no? Ano ba yung limitation natin na pumipigil para hindi po natin makita ang ating Panginoon? Ito, number 1 po ito, nating ipagiba yung pader na nakaharang po sa bawat Kristiyano ngayon, no? COVID-19. Sana po ayaw nating ma-stuck lamang po sa iisang bagay. Sana po ayaw nating makahon. Dahil meron pa. Wala pong breakthrough na nangyayari kasi minsan hindi po natin ginugusto yung breakthrough. Pero kung gugustuhin mo yung magbi-breakthrough ka, kung aalis ka sa comfort zone na nakaistakan mo, amen po, magbi-breakthrough ka. Dahil meron pa po. Po, no, sa mga nangyayari ngayon is marami pong magising. Amen. So, activate your faith and pull your someday into today. Amen po. Nawa, gustuin po natin itong year na to na matapos na mainit tayo kay Lord. Amen. Na okay yung relasyon natin kay Lord. At focus. So, yun po, I would like to na ngayon na yung panahon na itodo na natin yung paglilingkod sa Kanya. Na natin yung mga kumakahon sa mga buhay po natin upang hindi po makita yung pangako ng Lord sa mga buhay po natin. Amen po. Tahimik. Nagpawisan ako. So, encouragement ko po, no, lalong-lalo sa mga bago po sa OIC. Nawa magkaroon po tayo ng tapang. Nawa magkaroon po tayo ng confident na gawa yung Lord sa mga buhay po natin. Amen po. So, ayun po. Mensahe ng Panginoon. So, atin po siyang awitan. Saglit. Ang prayer request po, ang mga prayer po natin pala is babanggitin ko po, no, para kung sa kinauupuan nyo pa po ngayon is isama po natin sa panalangin.
Unang-una po ang nephew po ng ating pastor na si Christopher, Sister Thea, Papa po ni Sister Ann, Papa po ni Sister Gay. And then sana po sa ating kapaligiran ngayon, kalakasan po sa mga namumuno po sa bawat isa sa atin. And then, sambahan po natin at protection po natin sa pang-araw-araw. Isama po natin po. Nakuha niyo po ba? Ayun po. Narito nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karita ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. Inig na hain, tanging dalangin, pagpuin, iparanas mo sa amin ang yarihan, ipamalas mo sa amin yung kaniyan, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan. Ang kalagitnaan ay bumaba, ang kalangitan, dakila ang iyong ngalan. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karita ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. Imig na hain, tanging dalangin, kami katapuin, iparanas mo sa amin ang pangyarihan, pamalas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ang kalangitan, dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas ng iyong kalwalhatian, ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan, dakila ang iyong ngalan. Ang iyong ngalan, dakila ang iyong ngalan.
Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Tinitiklok-loob po namin ang aming mga nagpapakumbaba kami, Panginoon. Mga nagagawa naming mga kasalanan, Lord God, sa mga bagay-bagay na nasaktan ka namin, Lord God. Patawad, Panginoon. Patawad. Ito, nawa, maging kalakasan po ng bawat isa. Ang salitang pinahayag mo po ngayon, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu na siyang kumilos po sa gabing ito, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, dahil iwan, hayaan, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na dakila at tapat ang mga pangako mo, Panginoon. Sa kabila ng mga trials na aming pinagdadaanan sa nangyayari sa kapaligiran, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga pangako mo na siyang nagpapalakas, Panginoon, sa bawat anak mo, Panginoon. Hallelujah. At patuloy po namin itong panghawakan, Panginoon. Dahil apart from you, we can do nothing, Lord God. Wala po kaming magagawa, Panginoon. Salamat, Lord God. Salamat, O Lord. Sa gabing ito, amin pong pinagkakaisahan sa panalangin po ng Navy po si Christopher, Lord God. Kompletong kagalingan pa rin po, Panginoon, sa kanyang naniniwala po kami, Panginoon, na ikaw po ang siyang kikilos, Lord God, dahil ikaw po ang siyang aming healer po. Hallelujah, Jesus. Nawa, Panginoon, gawin mo, Panginoon, katulad ng ginawa mo kay Tatay Damian, Lord God, na inilabas mo siya sa kulungan, Lord God. Ganun pa rin po, Panginoon, yung pananampalataya namin, Panginoon, upang gumaling po yung Navy po ng aming pastor na si Pastor Roland na si Christopher, Lord God. Katulad po ng ginawa mo, Panginoon, sa paralyzed man, Panginoon, sa pamamagitan po ng kanilang sa pamamagitan po ng magkakaibigan. Panginoon, ang isang paralitiko, Lord God. Nawa, Panginoon, sa pamamagitan din po namin, Lord God, sa pamamagitan po ng aming panalangin, Lord God, mo ito, Panginoon. Hallelujah. Because you are the great God, Lord God. You're the great healer, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, sa Papa ni Sister Thea, Papa ni Sister Ge, at Papa ni Sis Ann, Lord. Patuloy po namin inalalapit po, Panginoon, ang mga buhay po nila sa kabila ng mga karamdaman po na kanilang nararanasan, Lord God. Ay sa inyo po kami aasa, sa inyo po kami magtitiwala, Panginoon. Pagkaloob mo po sa bawat isa sa kanila yung kumpletong kagalingan, Lord God. At nawa, Panginoon, kumilas ko po sa kanilang mga buhay. Maraming salamat po, Lord. Dahil meron kaming Diyos na katulad mo, Panginoon, na nagpapagaling ng mga karamdaman, Lord God.
We believe, Lord God, na sa tamang panahon, Panginoon, ay mawawala na po ang kanilang karamdaman in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Ganun din po, Panginoon, sa nangyayari sa aming kapaligiran, Lord God, sa pamamagitan po ng COVID-19, isang nagiging pader, Lord God, upang hindi po magsama-sama, Lord God. You are the breaker, Panginoon. Hallelujah. At magbubukas ka muli, Panginoon, ng pintuan, Lord God. Sama po muli kami, Lord God. In Jesus' name, Panginoon, mawawala po ang COVID-19, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Dahil andyan ka palagi, Lord God. Ganun din po, Panginoon, sa pang-araw-araw naming protect. Tubin mo kami, Panginoon, ng iyong kanlungan, Panginoon. Sinabi mo pa nga, Panginoon, ang iyong na may kaligtasan po kami sa iyo, Lord God. Kaya po, nilalapit po naming mga sarili, Lord God. Nagabayan niyo po sa bawat araw. Sa bawat araw, Panginoon, na aming ginagawa, Lord God. Ilayo niyo po kami sa anumang kapahamakan, Panginoon. At lalong na po sa banta ng kapaligiran ngayon, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy po namin inilalapit, Panginoon, ang aming Pastor Roland, Pastora Pam, Pastora Bibian, Pastor Ben. Hallelujah, Jesus. Patuloy niyo po silang i-anoint, Panginoon, bigyan ng katalinuhan, bigyan ng kalakasan, Panginoon, sa kabila ng yung nangyayari po ngayon, Lord God. Bigyan niyo sila, Panginoon, na mas lalo pang pangunahan ng kanilang mga tupa, Lord God. Hallelujah, Jesus. Sa bawat isa sa kanila, Panginoon, alam po namin na bilang isang pinuno, Lord God, mahirap po sa kanila. Ba't na naman ang palataya? Na malalagpasan po nila ang trials na ito at malalagpasan din po namin. Hallelujah, Jesus. Dahil ikaw po ang siyang nagbibigay ng kalakasan po. Ilayo niyo sa anumang discourage na nangyayari ito, Lord God. Ilayo niyo po kami pang gawa ng kalaban, Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Maraming salamat po, Lord, sa bahay panambahan, Panginoon. Nawa ang siyang magprotekta nito, Panginoon. At kung maging malaya na po kami muli, Panginoon, ay meron po kaming bahay panambahang pagpupurihan, Lord God, na magsama-sama po kami, Panginoon, na mag-iingay, Lord God. Panginoon, dahil ginabayan niyo kami, Panginoon. Iniligtas sa mga kapahamakan, Lord God. Nawa, Panginoon, dumating yung araw na iyon na magiging malaya kami muli. Naihayag ang iyong salita, Lord God.
patuloy po namin itinandalangin, Panginoon, ang paglaya muli ng Lord God. Nawala na pong maging hadlang, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Ito po, Panginoon, inalalapit, Panginoon, ang aming mga pamilya sa bansang Pilipinas, Lord God. Kung gaano mo kumay, Panginoon, protektahan, Panginoon, dito sa bansang ito, Lord God. Dalangin din po namin, Panginoon, na ganun din ninyo sila gabayan. Bigyan nyo din po sila ng kalakasan, Panginoon, na malagpasan yung nangyayari, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Nawa, Panginoon, sa pamamagitan po nito, ay makita po nila yung kadakilaan mo. Makita po nila yung kabutihan mo, Lord God. Hallelujah, Jesus. Sa pagsama mo sa gabing ito, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Hallelujah, Jesus. Patuloy din po namin itinataas, Panginoon, ang small group po, Panginoon, sa araw po ng bukas. Ikaw po ang siyang kumilos, Lord God. Ang katapangan ng po yung maglilid ng at mag-aayag ng iyong salita, Lord God. Tanggalin mo po yung mga takot sa kanilang puso, Lord God. Palitan mo ito ng katapangan, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Dahil alam po namin, Panginoon, na hindi po mali. Piling ko rin namin, Panginoon. But you are the great God, Panginoon. Ikaw ang unang nagmahal sa amin, Lord God. Panginoon, nalalapit po namin ang bawat gawain bukas, Lord God. Patuloy na patuloy kang kumilos. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga pangako. Salamat po sa iyong salita. Patuloy po namin panghahawakan. Patuloy pong magiging kalakasan po sa bawat isa sa amin. Maraming salamat na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, sa kanilang mga oras, Lord God, upang makinig po ng iyong salita. Maraming salamat po, Panginoon. Ibalik mo sa kanila ang kalakasang muli. Hallelujah, Jesus. Ibalik mo sa kanila ang galak. At ibalik mo yung init, Panginoon, na init at kasabi, Lord God. Maraming salamat po, Lord God. Dinadakila ka namin, pinupuri. In Jesus' name, Amen. So, hanggang doon na lamang po. Bye-bye. God bless.